So, ulit sa way naman na ganun yung natin. Dito naman nakakaakit baba siya, so alam niya naman na kasi. So, subukan ko ulit sa dog food. Pagkain ng Gemma. Gemma. Yan. So, ayaw niya. Mukha lang siyang nahinga niya sa food. Now, sa laruan ulit. Gemma. So, kaya ako dito nakapwesto. Ito na kasi yung pinakamagandang pwesto. So, minsan, namalakad ako, ayaw niya, ina-avoid niya yung mahakbangan ko yung platform. Ayaw niya naman kunin. Kailangan ko lang siya mag-isip kung gagawin niya. Tatalungin niya ba yan o hakbangan niya? O iikot siya? Ano, Gemma? Gemma? Gemma! Yan, tignan nyo, hinahakbang niya yung kamay niya. Mucho! Gemma! Gemma! Nice! Good job! So, sa ganun way na mga ko'y aso sa pilitan na maakitin, basta maihakbang niya sa platform yung mga kamay niya. So, gusto ko rin pati mga paa niya. Maihakbang niya. Jen! Ayun mo yan. Isip ka. Emma. Duka. Emma. Gemma, come here. Gemma. Ayan. So, naitapak nyo na yung mga... Ayan. Yes. Good job. So, dahil nagawa nyo na yun, so, i-maintain ko lang sa bibig niya yung reward. Ayan. Yan. Yes. Yes. Good job. Yeah. So, i-maintain ko lang na hawak ko yung reward niya. Tapos bibitawan ko na para ma-relax naman yung katawan. So, para maintindihan ni Gemma kung ano ba yung ginagawa namin, bakit kailangan siya patungtong sa platform. Parang ano eh, parang nalulula na ewan eh. So, subukan ko siya pakitin ulit. Sige, Gemma. Good job. Gemma. Jen! Gemma. Ay! So, unahan niya na ako. Okay, Maro. Na sa yung grip niya, hindi hinaan na niya pag alam niyang idadrag ko siya dito. Come here. Yan na.
So, ayan, dahan-dahan na siya ulit. Jem. Ayan. Kailangan lang niyang mag-isip. So, hindi ko pinipilit yung aso na ilur. I mean, yung pinipilit siya nakasampahin. So, gumagawa na siya ng way. Yan ma. Para humakbang. Pag naiangat na niya yung mga paa niya, dito, yan ma. Hindi, nailasahan sa akin. Yan. Dali, bang yung paa mo. Yan, yuhu. Ayaw. Tampo na. Kami. Yes! So, nuggets ko na yung gusto ng aso. So, gusto niya sa akin sa ato. So, binigay ko na sa kanya yun kasi nakuha niya sa hilid. So, ito na yung gagamitin ko pang motivate sa kanya. So, paano yun gagawin? Kunyari may grab na yung aso niya sa bibig. So, ayan, hindi ko siya tinatag. Siya yung humihila sa bote. Ngayon ko nung ma-realize yun na kailangan niya. Ayaw niya nung ano. Dito po, ganun po. Kailangan mo. Jem ha. Jem mo. Jem hotdog o. Jem hotdog o. I-out mo po. Jem. Jem hotdog o. Jem hotdog. Ano talaga? Ayun. Jem. Sige po, ilayin mo po. Baka ano. So, kaya ako ito ginagawa para i-out na yung laruan. O yung bote sa bibig niya. Kasi napansin ko, mas gusto niya yung bote kaysa doon sa toy. So, ulitin ko ulit. Gemma. Jem ha. Jem ha. Diba? Yes. So, yun na yung ginagawa kong kumain sa kanya. Now, ngayong nasa bibig niya na yung bote, ang gusto kong mangyari kung kukunin ko yung laruan, hindi ko pipersahin yung aso kahit siya na yung pumersa. Ayan, tinitawag yun na agad. So, kailangan lang matutunan din yung aso yung ganang bagay. Yama! Yes! Na pag may ginawa sa bibig niya na gusto niyang bagay, hindi nyo rin pwedeng makipaghilahan sa kanya. So, maintindihan naman ni Gemma kung hawakan ko lang siya ng ganito, yun. Good. Good girl. Mapagod siya sa ganun. So, ipapasok mo siya ulit. Okay. Parang mas gusto niya laruan bote eh. So, pag ginawa ko sa kanya pag-motivate yung bote po, maaaring nag-relax siya sa mga bote. Pero, mape-prevent naman yun kung matuturuan ko si Sir kung paano mahawak ng leash.